Dumating ang text habang nasa morning meeting ako kasama ang development team ng Paraiso de Palawan. Nire-review namin ang final plans para sa bagong spa complex, isang proyektong nagkakahalaga ng 2 bilyong piso na magdadagdag na naman ng kinang sa napakagandang koleksyon ng mga pasilidad ng Paraiso de Palawan Resort. Nag-vibrate ang telepono ko sa ibabaw ng conference table at sumulyap ako ng sapat lang para mabasa ang mensahe ng kuya kong si Derek. Naibenta ko na yung lumang kubo mo sa beach. Hindi mo naman ginagamit. May buyer na pumayag sa 10 million pesos. Closing next week. Walang anuman. Tinitigan ko ang mensahe sa loob ng eksaktong 3 segundo bago ko ibinalik ang atensyon ko sa presentasyon ng arkitekto. Ang spa complex ay magkakaroon ng 17 treatment rooms. Isang infinity pool na nakaharap sa dagat ng Palawan at isang meditation garden na may mga katutubong halaman. Mas kawili-wili kaysa sa kung anumang inaakala ni Derek na na-achieve niya. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Si Mama naman, sa family Viber group. Mabuti naman. Nakakahiyayang lugar na yan. Nagmumukha tayong mahirap dahil sa lumang bahay na yan. Ginawan ka ng pabor ng kuya mo, Maya. Tapos si Derek ulit. Seryoso. Dapat nagpapasalamat ka pa sa akin. Milagro na ang 10 million pesos para sa basurahan na yon. Kukunin ko pala ang 10% finder's fee ko, ha? Tama lang yon. Nag-type ako ng isang salita. Okay. Tapos, minute ko ang chat at bumalik sa trabaho. Pinaliwanag ng arkitekto ang thermal heating system para sa mga spa pools. Napakagaling talaga. Gumagamit ng geothermal energy para mapanatili ang tamang temperatura buong taon habang pinapababa ang operational costs. Ito ang uri ng problem solving na na-appreciate ko. Nahuli ng assistant kong si Patty ang tingin ko mula sa kabilang dulo ng mesa. Nakita niya ang mga texts. Nakikita niya lahat ng pumapasok sa mga devices ko, bahagi ng trabaho niya bilang kanang kamay ko sa nakalipas na 8 taon. Maingat na blanko ang ekspresyon niya. Pero napansin ko ang bahagyang pagtaas ng kanyang kilay. Ang kilay na nangangahulugang, gusto mo bang ako na ang umasikaso nito? Umiling ako ng halos hindi mapansin. Hindi pa. Nagpatuloy ang meeting ng 1.5 oras. Inaprubahan namin ang disenyo ng spa. Pinag-usapan ang timeline 18 buwan mula groundbreaking hanggang opening at nirepaso ang projected revenue impact. Sa conservative estimates, kikita ang spa ng 400 milyong piso taon-taon kapag fully operational na. Pinirmahan ko ang silamang bilyong pisong kabuuang budget nang walang pag-aalinlangan. Mayroon pa ba? Tanong ko habang nagliligpit kami. Yung quarterly board meeting na lang next month. Sabi ni Patty. At ang interview mo sa Lifestyle Asia tungkol sa expansion. Interesado talaga sila sa kwento kung paano mo napalago ang Paraiso de Palawan mula sa iisang property hanggang sa maging 12 portfolio. Siyempre naman, mahilig ang lahat sa underdog story. Tumayo ako at kinuha ang tablet ko. I-forward mo sa akin ang mga interview questions by Friday. Nasa inbox mo na. Tsaka nga pala, 4 na beses nang tumatawag ang kuya mo sa main resort line sa nakalipas na 1 oras. Nagtatanong ang reception kung ipapasa ba nila sa'yo. Hindi. Understood. Huminto siya sandali. May kailangan ba akong ihanda? Legal documents? Marahil? Hindi pa. Tingnan muna natin kung paano ito matatapos. Pagsapit ko sa opisina ko na nakaharap sa main resort grounds, 6 na beses pang tumawag si Derek. Nagpadala si Mama ng mahigit 12 text. Puro papuri kung gaano katalino si Derek dahil naisipang ibenta ang sakit sa mata na yon. Nakisali na rin ang ate Lauren ko. Salamat naman at may gumawa ng praktikal na desisyon sa pamilyang ito. Sayang lang ang beach house na yon. Ang beach house na pinag-uusapan ay isang 3-bedroom na kubo na nakatayo sa isang prime oceanfront property. Binili ko ito 14 taon na, ang nakakalipas, sa halagang 2 milyong piso noong 24 anyos ako. Ito ang unang real estate purchase ko
Binili gamit ang bawat sentimong naipon ko mula sa pagtatrabaho sa 3 sideline noong kolehiyo at 2 taon ng nakakapagod na overtime sa isang investment firm sa Makati. Ang kubo mismo ay simple lang, medyo luma na. Kailangan ng konting ayos pero ang lupang kinatutuyuan nito, iyon ang Corona. Nakalaunan ay naging Paraiso de Palawan Resort. Gumugol ako ng 13 taon sa maingat, tahimik, at sistematikong pagbili ng bawat kapirasong lupa sa paligid ng kubo na iyon. Ang lumang motel 2 lote ang layo, ang saradong karinderya sa tabi, ang mga naghihingalong vacation rentals sa kabilang kalsada, ang mga bakanteng lote na walang may gusto dahil akala nila babagsak ang turismo sa lugar. Paunti-unti, nakabuo ako ng 70 through hektarya ng premium oceanfront real estate. Tapos, nagtayo ako ng imperyo rito. Ngayon, ang Paraiso de Palawan Resort ay may 2 luxury hotels, 48 private villas, 3 fine dining restaurants, 2 golf courses, isang marina, isang shopping village, at malapit na ang napakagandang bagong spa. Ang property ay may valuation na nasa 50 bilyong piso. Mayroon kaming 2,400 na empleyado. Ang revenue last year ay nasa 8 bilyong piso. At sa pinakagitna ng lahat ng ito, sa pinakamahalagang ektarya ng buong complex, nakatayo ang walang kwenta kong kubo. Pinanatili ko itong ganoon. Simple, hindi agaw pansin, medyo luma. Ito ang private retreat ko. Ang lugar kung saan ako pumupunta kapag kailangan kong alalahanin kung saan ako nagsimula. Ang lugar na nagpapaalala kung bakit ko itinayo ang lahat ng ito. At kakatapos lang itong ibenta ni Derek, tumunog ang phone ko. Si Derek na naman. Hinayaan ko itong mag-voicemail. Pagkalipas ng 30 segundo, tumawag si Patty sa intercom. Kuya mo. Urgent daw. Tungkol sa paperwork at sa pag-back out ng buyer. Ilipat mo siya sa akin. Bakas ang matinding panik sa boses ni Derek. Salamat sa Diyos! May malaki tayong problema. Yung buyer. May tumawag daw sa kanila na isang resort manager. Sinabing hindi raw for sale yung property at may issue sa ownership. Interesting. Mahinahong sagot ko. Interesting, Maya. Isa itong sakuna. Nagastos ko na yung finder's fee ko. Nag-down payment na ako para sa bagong Lexus. Kailangan mo tong ayusin ngayon din. Ayusin ang alin? Eksakto? Ang ownership issue. Look, alam kong hindi ka magaling sa mga papeles at legal stuff. Dati pa man. Pero kailangan mong tawagan ang mga tao sa resort at ipaliwanag na, oo, sa'yo ang kubo na yun at oo. Binebenta mo ito. Nagbabanta ang buyer na magbaback out. Bakit ko naman gagawin yon? Katahimikan. Tapos, anong ibig mong sabihing bakit mo gagawin yon? Dahil inayos ko na ang benta. Dahil hindi mo naman ginagamit yung lugar. Dahil ang 10 million pesos ay malaking pera na para sa basurahang yun. Kuya, tatanungin kita. May special power of attorney SPA ako mula sa'yo, di ba? Binigay mo sa akin. 5 taon na ang nakakalipas nung nagta-travel ka at kailangan mo nang tatanggap ng mga package mo. Sa totoo lang, binigyan ko siya ng limited SPA para lang pumirma sa mga deliveries ng Shopee at Balikbayan boxes. Pero mukhang ininterpret niya iyon ng higit pa roon. I see. At ginamit mo yun para pekein ang pirma ko sa isang sales contract. Wala akong pineke. May legal authority akong kumilos para sa'yo. Maya, seryoso, sinusubukan nga kitang tulungan dito. Sira-sira na ang kubo mo. Napapalibutan ito ng mga mamahaling resort staff. Ginawan kita ng pabor na makahanap ng taong babayad para dyan. Anong resort staff? Inosenteng tanong ko. Yung Paraiso de Palawan Resort. Nakapalibot yan sa kubo mo. Kaya nga gusto yan bilhin nung buyer eh. Akala nila tataas ang value dahil sa resort. Kahit sa totoo lang, tingin ko, mga tanga sila. Malamang bibilhin din ng resort yung lupa eventually. At ipapagiba, kahit anong nandoon, malamang
Pagsang-ayon ko. Kaya nakikita mo ba kung bakit kailangan na nating ibenta ngayon? Kunin mo na yung pera bago ka papiliting paalisin ng resort ng barya lang. Pasigaw na siya. Maya, seryoso ako. Tawagan mo sila. Ayusin mo to. Naghihintay ang buyer. Sino ang buyer? Isang investment group. Pacifica Holdings. Cash silang magbabayad. Kaya kailangan nating kumilos ng mabilis. Hindi naghihintay ang mga ganitong buyer. Pacifica Holdings. Kilala ko sila. Isang lehitimong firm. Pero kilala sa mga agresibong taktika. Espesyalidad nila ang maghanap ng mga valuable properties. Malapit sa mga luxury developments. Bibilhin ng palugi. Tapos ibebenta agad sa mga developers ng doble o triple ang presyo. Magaling na negosyo kahit medyo parasito ang dating. Sige, may tatawagan ako. Sabi ko, ako na ang bahala. Ramdam ang matinding ginhawa ni Derek. Seryoso, salamat. Alam kong maasahan kita. At Maya, kapag natuloy to, baka dapat mong isipin na invest yung pera ng tama. May kilala akong financial planner. Matutulungan kanyang magpatayo ng negosyo. Gamit ang 10 million na yon. Tatandaan ko yan. Pagkababa ko ng telepono, lumitaw si Patty sa pinto ko. Tumawag si Sir Michael Reyes. Si Sir Michael ang general manager ng Paraiso de Palawan Resort. Teknikal na empleyado ko. Bagaman inayos ko ang istruktura ng kumpanya para hindi malaman ng karamihan sa mga staff na ako ang may-ari. Mas gusto kong mag-operate sa likod ng mga holding companies at management firms. Mas iwas gulo. Sabi niya, may isang nagngangalang Mr. Derek Santos na kanina pa raw tumatawag sinasabing autorisado raw siyang ibenta ang property kung nasaan ang kubo. Gusto lang i-verify ni Michael bago siya kumilos. Ano sinabi mo sa kanya? Wala pa. Hinihintay ko ang instructions mo. Nag-isip ako sandali. Pwede itong mapunta sa iba't ibang direksyon. Pwede ko itong tapusin agad. Ipahiya si Derek. At kalimutan na. Mabilis, malinis, epektibo. Pero nasaan ang leksyon doon? Sabihin mo kay Michael na ischedule ng meeting si Derek. Bukas, 2 p.m. Sa conference room. Gusto ni Derek ibenta ang kubo. Pag-usapan kamo nila ng maayos. Medyo nawala ang professional mask ni Patty at nakita ko ang munting ngiti. May kailangan ba akong ihanda na specific? Yung usual property documentation lang. Tsaka siguraduhin mong available si Attorney Roberto. Si Attorney Roberto Obet Garcia, ang head legal counsel namin. Graduate ng UP Law, may 20 taong karanasan. Magiging educational ito. Sabi ni Patty. Para sa isang tao. Kinagabihan, tumawag si Mama. Maya, nak, sabi ng Kuya Derek mo, may naging problema daw sa pagbenta ng kubo. Sana naman hindi ka nagmamatigas tungkol dito. Wala akong ginagawang masama, Ma. Nag-set ng meeting si Kuya sa resort management para pag-usapan ito. Mabuti naman. Panahon na para idispatsa mo yung lugar na yun. Sa totoo lang. Kapag naiisip ko kung gaano kakahiya na sabihin sa mga amigas ko na ang anak ko ay may-ari ng dugyot na kubo sa gitna ng isa sa mga pinaka-exclusive na resort sa bansa. Binitin niya ang sasabihin niya. Siguro nga napakahirap para sa'yo. Sabi ko, oo naman. Alam mo ba kung anong sinabi ni Tita Margaret mo last month nung dumaan kami doon? Sabi niya, oh, dyan ba nakatira si Maya? Ang quaint Maya. Code word yon para sa mahirap. Nakikita mo? Nagtrabaho kami ng maigi ng papa mo para magkaroon ng magandang reputasyon. Ang ate Lauren mo, nakapangasawa ng doktor mula sa pamilya. Tuwazon, alam mo ba kung gaano kayaman ang mga Tuwazon? At si Derek, ang ganda ng takbo ng car dealership niya. Tapos dadaan ang mga tao sa Paraiso de Palawan. Makikita yung kubo mo at iisipin. Nagbuntong hininga siya ng malalim. Well, naiintindihan mo naman siguro. Naiintindihan ko, Ma. Kaya pirmahan mo na kung anumang papeles ang dalhin ni Derek bukas. Hayaan mo na siyang umasikaso. Gusto ka lang niyang tulungan. Alam mo naman,
Siya palagi ang praktikal sa pamilya. Ibang klase talaga si kuya, sang-ayon ko. Kinabukasan, namili ako ng isusuot. Hindi ang usual kong office attire. Walang designer suits o mamahaling gamit. Sa halip, nagsuot ako ng simpleng slacks, plain na blouse mula sa Uniqlo, at halos walang alahas ang uri ng damit na eksaktong nagpapakita ng inaakala ng pamilya ko na okay lang ang buhay ko. Walang espesyal. At siguradong hindi matagumpay sa pamantayan nila. Dumating ako sa Paraiso de Palawan Resort ng 1:45 p.m. Pumarada gamit ang 5 taong gulang kong Toyota Vios sa guest lot. Ang bagong Lexus ni Derek na halatang binili dahil sa kumpiyansa sa 10% finder's fee niya ay nandoon na, kuminang sa araw. Ang lobby sa loob ay napakagara tulad ng dati. 32-foot ceilings, floor-to-ceiling windows na nakaharap sa dagat, mga custom chandeliers na mas mahal pa sa bahay ng karamihang tao. Ang mga bisita na naka-expensive resort wear ay nakarelax habang umiinom ng craft cocktails mula sa aming award-winning bar. Nagpapabalik-balik si Derek malapit sa concierge desk, nakatingin sa relo niya. Sa wakas, kanina pa akong 20 minutes dito. Napaka-partikular ng mga taong to sa oras. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at hindi niya maitago ang disappointment niya. Yan ang suot mo, Maya. Business meeting to sa isang luxury resort. Hindi ka man lang ba nakapag-ayos ng konti? Galing ako sa trabaho. Katwiran ko. Right, sa trabaho mo. Sinabi niya iyon sa paraang nagpapahiwatig na kahit anong ginagawa ko, siguradong hindi ito importante. Tara na, dito ang conference room. At please, ako na ang kakausap sa kanila. Nakapag-establish na ako ng rapport sa management team. Sumakay kami ng elevator papunta sa 3rd floor kung nasaan ang mga executive offices. Ako mismo ang nag-design sa floor na ito. Iginiit kong dapat may natural light at ocean views ang bawat opisina. Ang conference room na pinuntahan ni Derek ay isa sa mga paborito ko. Floor-to-ceiling window sa 2 pader. Isang custom table na gawa sa reclaimed wood mula sa mga lumang bangka at mga upuang nagkakahalaga ng 150,000 pesos bawat isa dahil mahalaga ang comfort sa matatagal na meeting. Nandoon na si Sir Michael Reyes, kasama si Attorney Roberto at 2 pang miyembro ng executive team ko. Tumayo si Michael pagpasok namin, mukhang propesyonal at kalmado gaya ng dati. Mr. Santos, sabi niya. Kinakamayan si Derek. Salamat sa pagpunta. At kayo siguro si Miss Santos. Binalingan niya ako at nakipagkamay. Maya, sabi ko ng simple. Please, maupo kayo. Itinuro ni Michael ang kabilang dulo ng mesa ang side kung saan nakaupo ang mga bisita, ang side kung saan umuupo ang mga taong walang kapangyarihan. Daan-daang beses na akong nakaupo sa kabila ng mesang ito. Nakakapanibago na makita ito mula sa anggulong ito. Diretso agad si Derek sa punto. So, linawin na natin to. Ang kapatid ko ang may-ari ng property na may kubo. Matagal na sa kanya yan. May special power of attorney ako na nagbibigay sa akin ng karapatang asikasuhin ang pagbenta nito para sa kanya. Ready na mag-close ang buyer. Kailangan lang namin na tumigil ang resort nyo sa pangingialam sa proseso. Nagkatinginan sina Michael at Attorney Roberto. I see. Mr. Santos, na-appreciate ko ang pagpunta ninyo rito para pag-usapan ito, pero natatakot ako na may mga komplikasyon kayong hindi alam. Anong komplikasyon? Straightforward property sale lang ito. Ang kubo ay nakatayo sa lupang integral sa operasyon ng resort namin, paliwanag ni Michael. Anumang pagbenta sa property na yan ay kailangang i-coordinate sa resort management. May first right of refusal kami sa anumang bentahan sa loob ng boundaries ng resort. Kumunot ang noo ni Derek. Resort boundaries? Hindi kasama sa resort ang kubo. Malapit lang ito doon. Pasensya na. Pero hindi yan totoo. Inusog ni Attorney Roberto ang isang mapa sa ibabaw ng mesa. Ipinapakita nito ang buong sakop ng Paraiso de Palawan Resort, naka-outline ng blue.
Iba't ibang kulay ang dumaan sa mukha ni Derek nang ma-realize niya na ang kubo ay nasa pinakagitna ng blue outline. Imposible to, nauutal niyang sabi. 4 years na dyan ang kubo ni Maya. Ang resort nyo ang itinayo sa paligid nito. Actually, maingat na sabi ni Attorney Roberto, itinayo ang resort sa pamamagitan ng pag-acquire ng mga property sa lugar na ito sa loob ng 10 taon. Simulang 10 taon na ang nakakalipas. Ang kubo ang pinakaunang property na binili ng may-ari ng resort. Ang lahat ng iba pa ay itinayo sa paligid nito. Gaya ng sinabi nyo, pinanood ko si Derek na pilit iniintindi ito. Nakita ko ang sandaling inakala niyang nakuha niya na ang sitwasyon. Teka, so gusto bilhin ng resort ang kubo ni Maya? Lumiwanag ang mukha niya. Perfect yan. Pwede tayong mag-negotiate ng mas mataas na presyo kaysa sa 10 milyon. Kung ganyan pala ka-importante yan sa operations nyo, dapat pinag-uusapan natin dito ay nasa 40 million pesos pababa o pataas. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Michael. Mr. Santos, tingin ko, hindi nyo naiintindihan ang sitwasyon. Naiintindihan ko ng buong buo. Kailangan nyo yung lupa. Nasa amin ito. Ang tawag doon, leverage. Sumandal si Derek sa upuan niya. Biglang nagkakumpiyansa. Ganito ang mangyayari. Ika-cancel namin yung sale sa Pacifica Holdings. Tapos, magne-negotiate tayo ng tamang presyo kasama ang resort. Tingin ko, 40 million pesos is fair. Mas mahalaga sa inyo ang property na yan kaysa sa kahit kanino. Kuya, simula ko. Maya, please, putol niya. Hayaan mo akong mag-handle nito. Business negotiation ito. Eto ang ginagawa ko. Humarap ulit siya kay Michael. So, may deal ba tayo? O tatanggapin ko na lang ang offer ng Pacifica? At hahayaan ko silang maging problema nyo? Tumikhim si Attorney Roberto. Mr. Santos, mukhang may fundamental misunderstanding po tayo. Hindi gustong bilhin ng resort ang property. Pagmamay-ari na po ito ng resort. Katahimikan. Imposible yan, matigas na sabi ni Derek. Si Maya ang may-ari. Binili niya yan 14 years ago. Binili po ni Miss Maya Santos ang property. 14 years ago, tama. Sang-ayon ni Attorney Roberto. Sa ilalim ng entity na Coastline Holdings LLC. Ang parehong entity na yan, ang siyang bumili ng bawat kapirasong lupa na bumubuo ngayon sa Paraiso de Palawan Resort Coastline Holdings, ang nag-iisang may-ari ng buong resort complex na ito. Ang kubo, ang mga hotel, ang mga restaurant, ang golf courses, ang marina lahat. Tumawa si Derek. Pilit na tawa. Okay, nakakatawa na to. Ang kapatid ko ay hindi isang corporate entity. Nagtatrabaho siya sa, ano ba yun, Maya? Something sa computers? Property development. Tahimik kong sabi, right. Property development. Siguradong entry level lang yon. Tiningnan niya si Michael. Look, hindi ko alam kung anong scam ang sinusubukan niyong gawin dito, pero ang kapatid ko ay may-ari ng kubo. Yun lang yun. Isang maliit na kubo. Hindi siya ang may-ari ng fancy resort niyo. Sa wakas, tiningnan ako ni Michael. Talagang tiningnan ako. Miss Santos, gusto niyo po bang linawin ang sitwasyon? Tingin ko naging napakalinaw na ng paliwanag ni Roberto. Sabi ko, Maya, ano bang sinasabi niya? Giit ni Derek. Binili ko ang kubo, 14 taon na ang nakakalipas. Paliwanag ko, kalmado at banayad ang boses ko. Ito ang unang property investment ko. Sa sumunod na taon, bumili ako ng 3 properties malapit dito. Tapos 6 pa ng sumunod na taon, nag-resign ako sa investment firm, kumuha ng mga loans, nire-invest. Ang lahat ng kita ko, gumugol ako ng 12 taon sa pag-acquire ng mga lupa, pagkuha ng permits, paghanap ng investors, pagpapatayo ng infrastruktura. Nag-open ang Paraiso de Palawan Resort ng unang hotel nito, 6 na taon na ang nakakalipas. Tuloy-tuloy ang pag-expand namin mula noon. Umiling-iling si Derek. Hindi! Hindi! Hindi totoo yan!
Alam dapat nila mama at papa. Sasabihin nila sa amin. Bakit nila malalaman? Minsan ba, may nagtanong sa inyo kung ano talagang trabaho ko? Minsan ba may nagtanong kung paano ko ginugugol ang oras ko? Kung ano ang itinatayo ko? O kung anong narating ko? Pinanatili kong mahinahon ang boses ko. Hindi galit? Hindi nagyayabang? Kundi nagpapaliwanag lang ng katotohanan. Inassume niyong lahat na naghihirap ako. Inassume niyo na ang kubo lang ang meron ako. At hindi ko na kayo kinorek. Dahil sa totoo lang, hindi naman mahalaga sa akin ang iniisip niyo. Nabaliw na ba kayo? Bulong ni Derek. Nag-slide ng isa pang dokumento si Attorney Roberto. Ito po ang titulo ng property kung nasaan ang kubo. Tulad ng nakikita nyo, nakapangalan ito sa Coastline Holdings LLC. Heto naman ang corporate registration na nagpapakitang si Maya Santos ang founder at sole owner. Heto ang mga titulo ng lahat ng property ng resort. Tapos, naglabas pa siya ng isang makapal na folder. At heto naman ang mga dokumentong pinirmahan nyo kung saan sinasabi nyong may power of attorney kayo para ibenta ang isang property na wala naman kayong autoridad. Mula sa pamumula, naging namumutla ang mukha ni Derek. Ako? Hindi ko alam. Maya, promise. Akala ko tinutulungan kita. Mukhang dugyot na kasi yung kubo kumpara sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Akala ko nahihiya ka doon. Inakala mo na mas alam mo kaysa sa akin kung magkano ang halaga ng sarili kong property, sabi ko. Inakala mo na masyado akong tanga o walang asenso sa buhay para hindi ko ma-realize kung anong meron ako. Kaya pineke mo ang mga dokumento, nag-arrange ng mapanlinlang na bentahan, at balak mong ibulsa ang 1 million pesos bilang finder's fee. Hindi yun fraud. Totoong akala ko mahirap ka. Napalpak ako. Pagtatapos ko sa sinasabi niya, na kailangan ko ng saklolo mo mula sa sarili kong kawalan ng kakayahan. Tumayo si Michael. Mr. Santos, kailangan ko na po kayong paalisin sa resort property ngayon. I-escort kayo ng security palabas. Kung susubukan nyo pang kontakin ang Pacifica Holdings o anumang potential buyers tungkol sa property na ito, sasampahan namin kayo ng kasong fraud at forgery. Teka! Humarap ng desperado si Derek sa akin. Maya, please. Nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pero kuya mo ko, hindi mo pwede. Hindi mo pwedeng gawin to sa akin. Wala akong ginagawa sa'yo. Sabi ko. Pinoprotektahan ko lang ang property ko mula sa taong nagtangkang nakawin ito. Hindi ko yun ninakaw. Akala ko sa'yo yon at pwede mong ibenta. Akin nga. Akin para ibenta o akin para itago o akin para gawin kahit anong gusto ko. Ang keyword doon ay akin. Tumayo ako. Kuya, buong adult life ko, tinrato mo ako na parang ako ang disappointment sa pamilya. Ikaw, si mama, si papa, si ate Lauren, kayong lahat, simpleng kotse ang gamit ko. Kaya siguro mahirap ako. Pinanatili ko ang maliit na kubo. Kaya siguro wala akong narating. Nagtatrabaho ako sa property development. Na inassume yung lahat na ibig sabihin ay hirap akong kumita. Hindi namin alam. Depensa niya. Hindi kayo nagtanong. May pinagkaiba yon. Kinuha ko ang bag ko. Ikaw nang magpaliwanag sa Pacifica Holdings kung bakit hindi natuloy ang bentahan. Ikaw nang magpaliwanag kina mama at papa kung bakit ang smart business move mo ay isa palang attempted fraud. At ikaw na ring magpaliwanag sa Lexus dealership kung bakit mo ibabalik ang kotseng binili mo gamit ang perang wala ka naman talaga. Please, Miss Santos. Singit ni Michael. Ginagamit ang formal kong titulo sa unang pagkakataon habang kaharap si Derek. Kailangan pa namin ang desisyon nyo sa quarterly expansion budget. Next week na ang board meeting. I-approve nyo na. Sabi ko, maganda ang takbo ng lahat ng departamento. Let's move forward. Excellent. Ipapasa ko kay Patty ang final reports. Humarap siya kay Derek. Mr. Santos, naghihintay na ang security sa labas. Palipat-lipat ang tingin ni Derek sa aming dalawa. Ang mukha ay halong gulat, hiya,
At pagtanto sa nangyayari, ang board meeting. Ikaw! Ikaw talaga ang CEO at may-ari ng Paraiso de Palawan Resort? Ako nga, kumpirma ko. 6 na taon na. Bago doon, ako ang principal investor at developer. Itinayo ko ang lugar na ito mula sa wala, simula sa walang kwentang kubo na sinubukan mong ibenta. Pero wala kang sinabi. Hinayaan mo kaming isipin na wala akong hinayaang isipin nyo. Gumawa kayo ng mga assumptions. Hindi ko lang pinag-aksayahan ng oras na itama yon. Naglakad ako papunta sa pinto, tapos huminto. Oh, at kuya, yung SPA na hawak mo, revoked na yon. Ipapadala sa iyo ni Obet ang formal documentation. Sa hallway, 2 security guard nga ang naghihintay. Naglakad palabas si Derek. Ang kumpiyansa niya kaninang 1 oras ay parang bulang nawala. Pinanood ko siyang umalis. Wala akong naramdamang kahit ano. Walang saya, walang galit, walang paghihiganti, kundi isang magaang pakiramdam na tapos na ang isyung ito. Naglakad si Michael, kasama ko papunta sa totoong opisina ko, ang corner office na may pinakamagandang view. Ang opisina na may pangalan ko sa pinto na hindi pa nakikita ng sino man sa pamilya ko. Nakapagpigil ka, komento niya. Talaga ba? Akala ko ba i-expect mong didiinan ko pa? Ipapakita sa kanya kung gaano kaliit ang alam niya. Anong mapapala natin doon? Naiintindihan na niya ngayon. Umupo ako sa likod ng desk ko, nakatingin sa dagat. Tsaka, hindi pa naman nagsisimula ang totoong parusa. Tumutunog na ang phone ko. Si Mama. Siyempre, hinayaan ko itong mag-voicemail. Tapos si Papa. Tapos si Ate Lauren. Tapos si Mama ulit. Pumasok si Patty na may dalang kape at may makahulugang tingin. Mukhang atat ang pamilya mong makausap ka. Malamang. Sigurado akong tinawagan na sila ni Derek. Anong sasabihin mo sa kanila? Ang totoo. Eventually. Pero hindi ngayon. Humigop ako ng kape. Perfect ang temperatura. Perfect ang tapang. Kilalang kilala ako ni Patty. Ngayon, may totoong trabaho pa akong gagawin. Kailangan ng final approval para sa spa project. Kailangang i-review ang Q3 reports. At tingin ko, may interview tayo sa Lifestyle Asia na nakaschedule next week. Friday at 10 na. Good. Mag-focus tayo dyan. Pero syempre, hindi makakapaghintay ang pamilya ko. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, 37 na. Beses na silang tumawag sa kabuuan. Pagdating ng 6:00, bigla na lang silang sumulpot. Tumawag ang reception. Miss Santos, may 4 na tao po sa lobby na nagkiklaim na pamilya niyo sila. Nagpupumilit po silang makita kayo. Papupuntahin ko po ba ang security? Hindi, ayos lang. Papanhikin mo sila. 5 minuto ang lumipas. Nagsisiksikan sina Mama, Papa, Ate Lauren, at isang napakatahimik na Derek sa opisina ko. Namumula ang mukha ni Mama kakaiyak. Mukhang galit si Papa. Si Ate Lauren naman ay litong-lito. Maya Victoria Santos, simula ni Mama. Nanginginig ang boses. Ano ang ibig sabihin nito? Sabi ni Derek, ikaw raw ang may-ari nitong buong resort. Sabi niya, ang net worth mo raw ay, hindi niya matapos ang sasabihin niya. Nasa 50 billion pesos, kalmado kong sabi. Give or take a few billions depende sa market conditions at property valuations. Bumagsak si Ate Lauren sa upuan. Imposible yan. Bakit hindi? Dahil, ikaw lang yan, Maya. Naka-views ka lang. Nagsusuot ka lang ng normal na damit. Wala kaming nakitang, hindi namin nakitang, itinuro niya ang opisina. Ang resort na nakikita sa bintana, ang lahat, hindi niyo nakitang naging matagumpay ako. Dugtong ko. Dahil, hindi naman kayo tumingin. Huwag mong baligtarin ang sitwasyon. Bulyaw ni Papa. Kung may ganito kakalaking pera, ganito kalaking success, dapat sinabi mo sa amin. Pamilya mo kami. Para saan? Tanong ko. Totoong nagtataka. Para ano? Para tratuhin niyo ako ng may respeto? Para pakinggan niyo ang opinyon ko? Para tigilan niyo ang pagpapatawa tungkol sa entry-level job ko? Sa dugyot kong kubo?
At sa nakakaawang buhay ko, kailangan ko pa bang maging bilyonaryo para lang makaranas ng basic na respeto mula sa sarili kong pamilya? Hindi yan totoo, protesta ni Mama. Palagi ka naming mahal. Mahal niyo yung inakala niyong ako. O, mas tama, mahal niyo yung feeling na nakakaangat kayo sa akin. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Alam niyo ba kung ilang family dinners ang tiniis ko habang nakikinig kay Derek na nagyayabang tungkol sa pagbebenta ng kotse? Nakikinig kay Ate Lauren na nagkukuwento tungkol sa asawa niyang doktor? Nakikinig sa inyong dalawa na nagyayabang tungkol sa mga kaibigan niyo sa country club, sa vacation house niyo at sa mga investments niyo? Hindi ka naman nakikisali sa usapan eh. Depensa ni Ate Lauren. Dahil sa tuwing babanggitin ko ang trabaho, iniiba niyo ang usapan o ginagawa niyong biro. O, ang mga maliliit na project ni Maya. Hayaan niyo na. Hinahanap pa ni Maya ang karir niya. Balang araw, makakahanap din si Maya ng bagay na magaling siya. Humarap ako sa kanila. Nakahanap na ako ng bagay na magaling ako, 14 na taon na ang nakakalipas. Tumigil lang ako sa pagkukuwento dahil wala naman sa inyo ang may pakialam. Nagsalita na rin si Derek na kanina patahimik. Sorry Maya, seryoso ako. Wala akong karapatang subukang ibenta ang property mo. Sumobra ako. Sumobra ka nga, sang-ayon ko. Pero sana maintindihan mo kung anong itsura nito sa pananaw namin, sabi ni Derek. Tinago mo ito sa amin. Hinayaan mo kaming isipin na hirap ka sa buhay. Ano ba dapat ang iisipin namin? Dapat nagtiwala kayo sa akin. Na maniwala kayong kaya kong dalhin ang sarili kong buhay. Natanungin niyo ako kung kamusta na ako. Sa halip na i-assume niyo, napalpak ako. Umupo ako. Kuya, 1 dekada mo akong tinrato na parang charity case. Inalok mo akong mag-answering machine o data entry sa dealership mo. Sinabihan mo akong bumalik sa pag-aaral. Sinubukan mo akong iset up sa mga kaibigan mong kayang bumuhay ng asawa. Lahat ng yun dahil tiningnan mo ang simpleng lifestyle ko at inassume mo na naghihirap ako. Ang kubo simula ni Mama. Ang kubo ay eksaktong hitsura na gusto kong mangyari. Sabi ko, ito ang paalala ko kung saan ako nagsimula. Ito ang private retreat ko. Ito ang puso ng lahat ng itinayo ko. Nagbukas ako ng picture sa computer ko at iniharap ang screen sa kanila. Heto ang hitsura ng kubo noong binili ko. Sira-sira, napabayaan, at 10 taong walang maintenance. 6 na buwan ko, yang inayos ng mag-isa. Nag-aral ako ng plumbing, electrical work, carpentry. Ang kubong yan ang nagturo sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman sa property development. Pinapakita ng larawan ang isang talagang gibagibang bahay, tanggal-tanggal ang pintura, basag ang mga bintana, at nakalaylay ang bubong. Malayong malayo sa maayos at inaalaga ang kubo na nakatayo doon ngayon. Sinadya kong panatilihing simple ang labas nito, patuloy ko. Habang nagtatayo ako ng 7 bilyong pisong resort sa paligid nito. Dahil ang kubo na yan ay hindi ginawa para mang-impress ng kahit sino. Ginawa yan para ipaalala sa akin na ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung ano ang iniisip ng ibang tao. Tungkol ito sa kung ano ang itinatayo mo para sa sarili mo. 50 bilyong piso. Mahinang inulit ni Papa. At hindi mo man lang naisipang sabihin sa amin noong Pasko, nung nagkukumpirmahan kayo ng bonus, na mas malaki ang kita mo kaysa sa aming lahat? Noong Noche Buena na nagyayabang si Derek sa kita ng dealership niya habang ang resort mo mas malaki ang kinikita sa loob ng 1 buwan. Noong nagmamayabang ang mama mo sa bagong alahas niya habang kaka-approve mo lang ng bilyon-bilyong purchase order? Katahimikan. Hindi ko sinasabi to para maging malupit. Mas banayad kong sabi. Sinasabi ko to para maintindihan nyo. Hindi ko itinago ang success ko sa inyo. Tumigil lang ako sa pag-perform ng buhay ko para makuha ang approval nyo. Gumawa kayong lahat ng assumptions tungkol sa akin. At hinayaan ko lang kayong panatilihin ang mga assumptions na yon dahil sa totoo lang, mas pinasimple nito ang buhay ko. Pinasimple paano? Tanong ni Ate Lauren. Walang uutang sa akin. Walang mag-aalok ng mga investments na paniguradong palpak.
Walang mag-iiba ng trato sa akin dahil lang sa laman ng bank account ko. Nagkibit balikat ako. Nakita ko na kung ano ang kayang gawin ng pera sa pamilya ng mga Pilipino. Nakita ko na kung paano nasisira ang relasyon ng mga kaibigan ko dahil biglang may kailangan sa kanila ang lahat. Kaya hinayaan mo na lang kaming maliitin ka? Basag ang boses ni Mama. Basag ang boses ni Mama. Minaliit niyo ba ako? Seryoso kong tanong. Tinitingnan sila isa-isa. Hindi sila makasagot. Kaya pala, sabi ko, at yun ang totoong issue dito, di ba? Hindi yung hindi ko sinabi sa inyo ang success ko, kundi yung na-realize nyo ngayon kung paano nyo tinrato ang isang taong akala nyo ay nasa ilalim nyo. Biglang tumayo si Derek. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko, marami pa akong aayusin. Huminto siya sa may pinto. Maya, sorry. Hindi lang sa kubo, kundi sa lahat. Deserve mo ang mas maayos na pagtrato mula sa akin. Pagkaalis niya, naupo ang iba sa isang hindi komportableng katahimikan. Anong mangyayari ngayon? Tanong ni Papa. Pagkaraan ng ilang sandali. Nasa inyo yan. Sabi ko, anak niyo pa rin ako. Kapatid mo pa rin ako. Pero hindi ako magpapanggap na mas mababa ako kaysa sa kung ano talaga ako para lang gawing komportable ang kahit sino. Ito ang buhay ko. Ito ang itinayo ko. Kung matatanggap niyo yan, yung totoong pagtanggap, pwede tayong magpatuloy. Kung hindi, binitin ko ang sasabihin ko. Siyempre tatanggapin namin. Mabilis na sabi ni Mama. Proud kami sa'yo. Sobrang proud kami. Talaga ba? O nag-a-adjust lang kayo ngayon? Dahil nalaman niyong hindi ako ang palpak na anak na inakala niyo? Napaigtad siya. Ang lupit mo naman, Maya. Malupit ba? Ma, 2 araw pa lang ang nakakalipas noong sinabi mong ang kubo ko ay nakakahiya sa pamilya. Ginhawang-ginhawa ka pa na ibebenta na ito ni Derek. Ngayon, proud ka na sa akin dahil nalaman mong mayaman ako. Hindi yan pride sa akin bilang tao. Pride yan sa bank account ko. Ano bang gusto mo sa amin? Tanong ni Ate Lauren. Bakas ang frustration. Wala. Tapat kong sagot. Wala akong kailangan mula sa kahit sino sa inyo. Noon pa man. Yun ang hindi nyo na-realize. Ang tanong ay, ano bang gusto nyo sa akin? Nagkatinginan sila. Halatang hindi nila naisip ang perspektibong ito. Gusto kong mabalik ang kapatid ko. Sabi ni Ate Lauren sa wakas. Yung totoo. Hindi yung bersyon na ginawa namin sa isip namin. Kung ganoon, kailangan nyo siyang kilalanin. Nang totoo, ang totoong siya. Binuksan ko ang calendar ko. May board meeting ako next week. Pwede kayong umattend kung gusto nyong makita kung ano talaga ang ginagawa ko. May spa groundbreaking din ako the week after. Pwede rin kayong pumunta doon o pwede tayong mag-dinner sa isang tahimik na lugar at mag-usap. Totoong usap. For once. Gusto namin yon, sabi ni Papa. Ang lahat ng yon. Sige. Tumayo ako. Pero intindihin nyo, hindi ito isang performance. Hindi ako magdadamit ng iba o aarte ng iba o babaguhin ang buhay ko para mag-match sa inaakala nyong hitsura ng isang CEO. Ako ay kung sino ako noon pa man. Ngayon nyo lang ako napansin. Dahan-dahan silang lumabas. Bawat isa ay napapalingon sa opisina ko sa mga ebidensya ng tagumpay na hindi nila pinag-aksayahang makita noon. Nang makaalis sila, dumating si Patty na may dalang bagong kape. Kamusta pakiramdam mo? Tanong niya. Pagod. Amin ko. Pero nakahinga na rin ng maluwag. Hindi ko na-realize kung gaano nakakapagod i-maintain yung distansyang yon na pakinggan sila nang hindi sila kinokorek. Pwede mo naman silang itama kahit kailan. Pwede nga. Pero hindi ko sana malalaman kung paano nila talaga ako nakikita. Tumingin ako sa resort. Ang resort ko. Ngayon alam ko na. Ngayon alam na nila. At pwede na naming pagdesisyonan kung anong gagawin sa impormasyong yun. Nag-vibrate ang phone ko. Text mula kay Derek. Tumawag ako sa Pacifica Holdings. Pinaliwanag ko na walang bentahang magaganap. Nagbabanta silang kasuhan ako ng fraud. Deserve ko to.
Pero kung may magagawa ka, finorward ko ang mensahe kay Attorney Roberto na may maikling note. Ikaw na ang bahala rito. Nagkamali si Derek, pero dugot laman pa rin natin siya. Ayusin mo, kahit magkano pa abutin. Binasa ito ni Patty mula sa likod ko. Ang bait mo naman. Praktikal lang. Natuto na si Derek ng leksyon niya. Walang point na sirain ang buhay niya dahil doon. Inubos ko ang kape ko. Tsaka, afford ko namang maging mabait. Yan ang isang magandang perk ng pagiging worth 50 billion pesos. 50 billion pesos lang? Ngiti ni Patty. Bigyan mo ko ng 1 taon. Aabot tayo ng 60 billion kapag nagbukas ang spa complex. Nang gabing iyon, nagmaneho ako pabalik sa kubo. Ang kubo ko, ang unang property ko, ang paalala ng lahat ng itinayo ko. Madilim, tahimik, payapa, mula sa bintana, nakikita ko ang mga ilaw ng resort na kumikinang sa buong property. 2 hotel, 48 villas, 3 restaurant lahat akin. Nagtimpla ako ng salabat sa simpleng kusina, umupo sa medyo lumang sofa at inisip ang lahat ng nangyari. Si Derek, na sinubukang ibenta ang property ko, ang pagkabasag ng mga assumptions ng pamilya ko, ang hitsura ng mga mukha nila, nang ma-realize nila kung sino talaga ako, pwede sana akong magalit. Pwede akong maghiganti. Pwede ko sanang hayaan si Derek na harapin ang legal consequences ng panloloko niya. Pero anong mapapala ko doon? Alam na nila ngayon. Alam na nilang lahat. At ang kaalamang yun, ang magbabago sa lahat mula ngayon, sa mabuti man o masama. Nag-vibrate ulit ang phone ko. Si Mama, proud talaga ako sa'yo, nak. Sorry kung ngayon ko lang to nasabi. Nag-type ako ng sagot. Salamat, Ma. Sobrang halaga niyan para sa akin. At totoo yun. Dahil sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga assumptions at pangmamaliit at mga taon ng pagtrato sa akin bilang disappointment ng pamilya, pamilya ko pa rin sila. Nalaman na rin nila sa wakas kung sino talaga ako, ang CEO na nagmamaneho ng Vios, ang bilyonarya na nakatira sa simpleng kubo, ang matagumpay na property developer na nagtayo ng imperyo habang ang lahat sa paligid niya ay nag-aakalang hirap siyang kumita. Hindi ko kailanman kinailangan ang approval nila, pero masarap sa pakiramdam na makuha na sa wakas ang respeto nila kahit na kinailangan ko pang magmay-ari ng isang buong resort bago nila mapansin na karapat-dapat akong mapansin. Kung minsan, ang pinakamalaking tagumpay ay hindi ang mapatunayan sa iba na mali sila, kundi ang bumuo ng sarili mong paraiso nang walang inaasahang palakpak.